Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Vicky, dalawang magkasunod na rally ang nangyari ngayong araw dito sa may EDSA. Ang una ay kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pangalawa naman, silang dalawa ni Pangulo. Anak ng tawa, bakit hindi pa pinagsabay? Halatang halatahong hindi organisado mga kabalbalan na ginagawa nila. Mantakin nyo yun, rally na lang sa isang araw, hindi pa ho nila mapagsabay. Diba? Ganyan nung sila kabangag. Pati ho yung mga rallyista, nahawa na rin sa administrasyon. Pulong Marcos ang punteriya. Nagsama-sama ang mga impeach. So, may higit 150 lang naman nung sila. Tingnan nyo naman mga kababayan, mamaya ho, meron nung magsasalita dyan. I-interview nung sila ng 24 hours. Maririnig nyo ang mga sasagot nila. Napanood nyo sa ating intro. Ang grupong nagsusulong na maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Tinuligsa nila ang kawalandaw ng aksyon ng liderato ng House of Representatives sa tatlong impeachment complaint na inihain noong Disyembre. Ay ang ating panawagan sa ating mga leaders sa House of Representatives, huwag tayong magpadala sa pressure, huwag tayong magpatakot, huwag tayong magpabuli. Aksyonan natin ang impeachment. Hindi na sila titigil sa panawagang impeachment hanggang hindi napapanagot ang pangalawang Pangulo sa mga pinagagawa nito gaya ng paglustay o bono sa confidential funds. Dahil sa mga ralista, sumikip ang kalsada at bumagal ang daloy ng trapiko. Yung mga crowd po kasi, masyado na naokupa yung kalsada. Kaya ang ginawa po natin dyan, yung mga pulis po natin, medyo sila po yung naging linya para yun po yung maging daanan po ng mga tao. Nang bumuhos ang ulan, kanya-kanyang silong ang mga ralista. Umulan pala kanina, hindi ko kasi tayo nakantapay Pero palakpakan! Anak na mambira Pagka siniswerte ka nga naman. Pati ho ang kalangitan, ika nga, alam ho nila na yung ginagawa nila na yan, dyan sa EDSA, puro kabalintunaan. Nakiisa ho ang langit, ika nga. Pulasan itong mga bayaran. Pulasan. Tapos ay nag-uwian na sila bandang alas 12 ng tanghali. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwing nagre-reklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit pa Sino bang sino bang promotor diyan? Sino ba yung mayat maya nag-iimbita dyan sa na yan, dyan sa rally na yan? Hoy, Trililig! Shelo Magno! Yung 1,000 ibigay nyo! Yan ang problema dyan. Pagka hindi organic, pagka hinila lang ng kung sino-sino yung dumalo, pagka hindi nyo nabigyan, mag-iiyakan. Pero doon sa INC rally, wala ho tayong narinig na ganyan. Yan ang problema dyan, no?
Ngayon, nasaan na si Trililing? O, wala na, ninenok na. Yan na nga ba sinasabi natin? O, naisahan na ho kayo, tumakbo na yun. Paano na naman kung kahit pamasahe may balik? Wala. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Ano yan yung umaga, Akbayan at Akbayan Youth, Akbayan Party List at ang mga magdalo. Diba? Ngayon, sino yung mga nandyan? Tanong ho natin kay Trililing. Tanong ho natin bakit merong ganyang mga ganyang rallyista na nanghihingi ng pamasahe, pambayad. 1,000 pa naman yung hinihingi, bakit hindi nyo binigyan? Ngayon, doon sa 1,000, nandun na daw lahat, pamasahe, pangkain, kayo na bahala doon. Diba? Talagang organisado, kaso nagkaninukan Diba? Naisahan sila yung organizer, wala na, tumakbo na. Kawawa naman sila nanay. Naawa ho tayo rito, hindi ko kayo binubola. Naawa ko kay nanay. Kasi pinaasa sila Sumunod naman ang kilos protesta sa Elche Shrine na kinabilangan ng mga miyembro ng Academe, legal experts, taong simbahan at mga militanteng grupo. Hindi lang si VP Sara kanilang punteriya, kundi pati si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa 2025 national budget. Kung ang pangalawang Pangulo, malinaw daw na dapat na-impeach. Ang Pangulo naman ay pinag-aaralan pa nila kung paano mapapanagot. Yung 2025 national Yan. Baka maya-maya, Cielo Magno mo, dyan naman sila, dyan sa grupo naman na yan sila, meron naman interviewin tong GMA, Dapat kasi, pagka nag-imbita kayo, ihanda nyo yung pambayad. Kung napangakuan ng tig-1,000, ibigay yung tig-1,000. Ang hirap po kasi dito, wala namang problema kung mambayad yung mga organizer ng mga rally-rally na yan. Wala namang problema, nasa kanila yun game plan nila yun racket nila yun Ngayon, kung nagpapunta kayo dyan at pinangakuan sila, dapat bayaran nyo ho. Mali naman ho yun, naisahan naman ho yung sila nanay. Pinangakuan ho na 1,000. Wag ganon, kawawa naman ho sila, pagod ho sila, kaya pala sinasabi ho nila, pagka meron nung medyo masakit ang ulo, dahil alam nila, puro senior pinapunta Marami hong ambulansya dyan sa gilid. Pambihira itong mga itong mga organizer na to. Kaya pala puro ambulansya ang ipinaligid dyan sa kung saan ginanap ang rally. Marami ho pala silang inimbitahang mga senior. Huwag kong ganon. Ma'am Cielo Magno, kung sino man hong naatasan na ibigay yung mga dapat ibigay, dapat maibigay. national budget, naniniwala tayo na ito ay refleksyon ng matinding korupsyon. Talagang prioritize na yung interes ng mga politiko. Hinihinga ng reaksyon dito ang palasyo. Yan, naging matagumpay ang rally nitong mga grupo ni Trililing, grupo nitong si Cielo Magno, grupo ni Tambaluslos. Palakpakan! Binanggit na ho nila lahat ng pangalan, pero itong si Tambaluslos, wala. Hindi ho sila kabilang sa asunto. Si BP lang at itong si Marcos Jr. Kasi nga naman, pagka nawala yan, papasok sa eksena itong si Tamba. Siya ang papalit sa dalawa. Presidente na, Vice President. Sakit sa ulo. Ang hirap ng ganito. Ang hirap ng ganito. Yung behind the scene, nagsasaksakan. Yung kay BP Sara, broad daylight, talaga binabanatan siya ng pinsan nitong si Marcos Jr. Binabanatan ho talaga. Pero ang mahirap po dito, yung pinsan mo, pagkatalikod mo, binibira. Sino ba binibira dyan? Si Marcos Jr. O kanino tauhan niya mga yan, di ba? Sino bang di nila binabanatan? Alam nga naman maglakas loob itong si Chis Escudero na mag-organisa ng mga ganyang klaseng kabalbalan, di ba? Di ba? Sino nang-uuluhan dyan? Sino pinuno? Sino nasa utak? Sino ang promotor dyan sa kabalbalan na yan? Trililing. Trillanes. Sinong boss ni Trillanes ngayon? Tambaluslos. Sino ang hindi binabanatan ni Cielo Magno? Tambaluslos. Kaya good luck na lang sa'yo, Marcos Jr. Patalikod kang sinasaksak ng pinsan mong bangag. At kampo ni VP Sara.
Ayan o, kita nyo naman sa larawan. Sino ho ang pinapakulong nila? Si BP at itong si Marcos Jr. Pero si Tambaluslos wala. Kasi, siya promotor dyan. Vicky, sa Ayun na nga mga kababayan. Teka lang ha, hanap pa ho tayo. Isa pa. Sundot pa ho tayong isa. Okay, game. Dito ho tayo kay Boy Lamas ha. Itong si Boy Lamas, gusto din ho natin siya tanungin. Baka nasa kanya yung pambayad doon sa mga lola na dumalo. Diyan sa ano na yan, diyan sa rally na yan. Sir, nasa inyo ho ba yung pambayad, yung tag 1,000? Ibigay nyo ho. Tatanong tayo ha, di ko sinasabing nasa kanya. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin. Pagkatapos ho nito, rekta ho tayo kay Attorney Google. Sasagutin ho niya yung mga isinampang ethics complaint nito si Attorney Ferdy Topacio sa kanya. Pero mamaya na ho yun. Dito ho muna tayo kay Boy Lamas ngayon. Boy Lamas, pasok. Yung ICC, yung mga kaso laban sa mga Duterte, yung kanilang mass murder, crimes against humanity, at yung kanilang corruption. Huwag dapat kalimutan niya kahit Bago ho kayo magsalita ng korupsyon, bago ho nyo kami paandaran ng ganyan, bayaran nyo ho muna yung tig-1,000 bayaran nyo ho muna yung tig-1,000 hinatak papunta dyan sa rally na yan na pinangakuan ng tag-1,000. Bago nyo ho muna kami banatan ng korupsyon. Dyan pa nga lang sa rally, meron nang urakot. Yung pera na dapat sana pinangako doon sa mga senior citizen na kinaladkad dyan sa visit na rally na yan, hindi nyo binibigay. Ano to, lokohan, ganon? Mali yan, Boy Lamas ha. Double standard ka. Kaya pati buhok mo, tinatakbuhan ka na. Sa mga kasinungalingan mong yan. Tingnan mo naman tingnan nyo naman yan. Nakakalbo na lang sa mga kabalbalan niya. Ulitin ho natin. Ano daw yung mga dahilan kung bakit kailangang masibak na itong si BP. Ma-impeach siya. Pakinggan nyo itong si Boy Lamas. yung ICC, yung mga kaso laban sa mga Duterte, yung kanilang mass murder, crimes against humanity, at yung kanilang corruption. Huwag dapat kalimutan niya kahit mahigit 2 taon na. Wag rin ho natin kalimutan yung mga senior citizen na kinaladkad dyan sa rally na yan tapos hindi binigay yung pinangakong bayad, yung tagi-1,000. Kayo talaga, puro kayo mga kalukuhan, Boy Lamas ha. Ito sa totoo lang, gusto kong banata to hanggang bukas ng umaga Ayaw ho natin tantanan yan, sa totoo lang yan si Boy Lamas. Pag nakikita ko pagmumukha ng mama na, nabubisit tayo. Nakakalipas sa kanilang gobyerno. At malinaw na yung impunity ni Sara sa kanyang mga Piatos, Nova, Tempura ay Pikon na pikon ka, sir Pikon na pikon ka, o baka gutom lang yan. Pero sa tingin ko, dito sa administrasyon na to, busog ka. Relax lang ho kayo. Pagka naupo si BP Sara, nako, lalo na ho kayong magagalit. Lalo na ho, baka atakihin kayo sa galit. Kalma lang ho kayo. Kahit ano pa mga Piatos, Nova, o ano pa mang pangalan na gusto nyo ipangalan dito kay BP Sara. Ayaw sa gusto nyo, magiging presidente siya sa 2028. Kahit na maglupasay pa kayo sa lupa, wala kayong magagawa. Buti pa ang gawin nyo, yung mga pinangakuan na dumalo dyan sa rally na yan at bigyan ng tagi-1,000, yun hong atupagin nyo. Huwag yung kung sino-sinong mga binabanatan nyo. Okay? Ito lang ang malinaw dito. Ito malinaw dito. Doon sa rally, peace rally ng INC, ni isang dumalo, walang naningil ng 1,000 sa mga organizer o kung kanino man. Nagpunta sila doon, kada interview mo, nandito ako, punta ako dito para makiisa, para sumuporta sa panawagan ng pagkakaisa at kapayapaan. Diyan, pagka in-interview sila, ano sinasabi ng mga dumalo? Pinungukuhan kami ng 1,000. Kasama na pagkain pamasahe. Hindi pa binigay sa amin, uwi na lang kami. Palakpakan natin sila. Kaya sinasabi ko, pagka nagkakamali sila, hayaan nyo lang, huwag nyo turuan. Kakamali yung mga kalaban Kalma lang. Ngayon, ito si Boy Lamas. Kumusta?
Kumusta yung rally nyo? Boy Lamas, anong balita? Balita ko, ang dami daw ang tawag dito, ang dami daw hakot. Literal, yan daw talaga ang rally na puro hakot. Pero kahit gaano karami ang hinakot nila, ayun, estimate daw nasa 500, mga nasa ganung figure yung mga dumalo dyan sa rally na yan. Ibig sabihin ko mga kababayan, yung sinasabi nilang silent majority na dadalo dyan sa January 31 rally, pambubudol na naman ho. Walang humpay hong paghihikayat nila sa iba't ibang mga stasyon. Diyan sa TV News 5, sa programa nitong si Manong Ted. Na-anunsyo lagi yan. Lagi yung napaplug yan. Kumbaga, lagi yung ina-advertise. Magkakaroon ng malawakang pagkilos na kung saan mananawagan ng malinis na pamahalaan itong mga grupo na to. Yung detalye talagang planchado. Ipinupost nangihimok itong si Trilling, yung si Cielo Magno sa page niya. Ang dami ho mga kababayan, pero still, linangaw pa rin ho yung rally nila. Anong ibig sabihin yan? Yan ba ang tinutukoy nyo ng silent majority? Naku, 500 kalahati lang kayo. Ang yayabang nyo, pag binanatan ho kasi nila yung INC rally. Kasi masyado daw pinupoliticize. Kasi hindi daw peace rally talaga yan. Yung sa inyo, anong klaseng rally yan? Wala akong narinig, kundi puro galit. Buti pa naman doon sa INC rally, yung talagang pagkakaisa. Yung kapakanan ng mga kababayan nating mahihirap, yun ho ang itinutulak nila. Pero dito sa rally na to, wala tayong narinig, kundi puro kapuutan, puro galit. Walang pagkakaisa, bagkus pagkakawatak-watak ang gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Yan ho ba ang mga umaayon sa mga kabalbalan ng administrasyon na to? Real talk lahat ng mga ginagawa nila na yan, puro balat kayo lang ho yan. Ang diwa na kanilang ginagawa dyan, para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Huwag na ho tayong maglokohan. Kesyo, pati tong si Marcos, sinisigil nila. Si Tamba nga, galing yung budget dyan sa House of Representatives, di nyo mabanat-banatan, mga walang niya kayo. Refleksyon ating bansa. Anong klaseng bansa tayo kung papayagan natin yung ganitong... Hindi, anong klaseng bansa tayo kung yung mga mainstream media at yung mga analyst ko, mga political observer, mga bayaran. Anong klaseng bansa tayo yung mga pumupuna sa pamahalaan na to, sa bansa na to, o nagkikriticize, binabanatan lang nila yung kalaban ng administrasyon. Yun ho ang tanong doon, Boy Lamas. Anong klaseng bansa tayo kung yung mga kagaya mong political analyst ko o political observer ko ang binabanatan lang yung kalaban ng administrasyon. Kaya kayo na pagkakamalang bayaran Di ba? Kaya kayo na pagkakamalang tauhan ni Tambaluslos Di ba? Kalma lang ho kayo. Sa mga susunod na panahon talagang maglalabasan ang mga ebidensya na kung saan magtuturo sa mga kabalbalan nyo, sa mga Ako, ito talagang si Boy Lamas. Walang hiya sa atin ng harapan. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol din sa atin. Ano yung ipapamana natin sa susunod na henerasyon? Ang ipapamana natin yung tag-1,000 na dapat sana ibayad nyo doon sa mga inimbitahan na dumalo dyan sa rally na yan. Sa ayot sa gusto nyo, babalik tayo doon. Kasi sa totoo lang, ako ito real talk to real talk to Boy Lamas. Ako nahahabag ako para dito kay na madam. Dito kay na lolo't lola, dito kay na tita tito. Nahahabag ho tayo. Nagpunta sila dyan sa pagkaakalang mabibigyan sila ng pambili ng gamot. 1,000. Anong ginawa nyo? Hindi binigay ng kung sino maresponsable sa pamimigay ng 1,000 dito kay na madam. Ubos na ba ang pondo para sa akap? Dapat sana namigay na lang kayo ng akap dyan para maraming magpunta, di ba? Tuloy. Payagan natin lahat ng ito. Dapat ay kulong, i-impeach, at hulihin na ang mga Duterte.
Ang panawagan daw niya, hulihin na ang mga Duterte. Loko-loko ka ba? Baka ka na rin baboy lamas. Anong kaso? Anong kaso? O, kung may kaso, abogado ka ba? O, sampahan mo. Huwag yung ibinibida nyo yung ICC, di ba? O, ano yung kaso? Sampahan nyo muna. Bago nyo banatan ng ganyan, itong si VP Sara o itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sampahan nyo muna ng kaso. Okay? Bago ka magbida-bida dyan. O, dito ho tayo mga kababayan. Rekta ho tayo dito kay ano. Dito ho tayo kay Dan Fernandez, sa mga nakakamiss dito kay Mang Dan. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Phone patch. The representative of Santa Rosa, Laguna and co-chairman of Quadcom, Congressman Dan Fernandez. Good morning, Congressman Dan. Ayun, Hi, good morning, Karen, and to all your televiewers. Thank you for your time today. Congressman Dan, sure. can you tell us about the ethics complaint filed by Attorney Ferdinand Topacio against you? Well, actually, I'm still waiting for the the copy of the complaint, and I'll be going to the office siguro by Monday, and I'll try to see what is the content. Pero alam mo ano yan Karen, it's more of a distraction Hindi-distract lang naman tayo niyan si what's the name of that guy? Attorney Topacio, no? Kunyari, di pa niya alam yung pangalan. Pero nakakadiskusyon niya dyan sa House of Representatives pag kami hearing. What's the name of the Topacio, Attorney Ferdy Topacio? Loko-loko ka ba? Kung di mo kilala yan, ikaw lang hindi may kilala. Dito natin because let's not forget, that the very essence of the hearing and the investigation that we conducted in the Congress, precisely because of the order of the President to stop the POGO. At nakita natin yung mga violation, nakita rin natin yung mga tortures that were infiltrated or were perpetrated by those personalities na mga hindi naman po taga-Pilipinas. And we have seen the so much abuse, and especially the connivance of the Filipinos. Yung kanyang kliyente, it was been proven na siya yung beneficial owner ng Lucky South 99 at the same time sila yung nagpunta sa PAGCOR, and it was all established doon sa ating pong investigation. And ito, dinadivert lang na nila yung issue against us. And if ever na meron namang ganito na nandito na sa Ethics Committee, di sige go, makita natin kung anong mangyayari dyan sa pinal niya. And I saw him also na sinasabi na he's giving benefit of the doubt dito sa ating mga members, pero he doubted kung mapupursue yung case against me. Pero of course, ang ating mga members ng Congress, especially yung Committee on Ethics, they have their own minds, and at the same time, they will be deciding on the issue. But makikita naman natin yung investigation. If we, ako, may binilabag ako doon sa aming rules, so be it. Pero alam mo, nakikita ko Karen, yung ginagawa ni Atty. Topacio is talagang nagpapapansin lang yan. Pero ako, nakikita ko, kung ako ang tatanungin mo, pagpapapansin, wala bang basihan yung mga sinasabi ni Atty. Ferdy Topacio na mga kabalbalan na ginawa mo diyan sa mga hearings sa House of Representatives? Yung ginawa ho bang panghaharang doon sa legal counsel ng mga dumadalo diyan pagpapapansin? Walang hindi basihan yon para sampahan yung mga congressman na kagaya mo? Aba, may problema ho tayo diyan, Mang Dan. mas pag-usapan natin kung ano ang ginawang violation ng POGO. Even the many Chinese, according sa Bureau of Immigration, na nakapasok sa bansang Pilipinas, almost 200,000 pagdating po dyan sa POGO. And Congressman Dan, I understand you haven't received a copy of the complaint, but based on what I've read as to what's available dun sa complaint and publicly, it seems that Attorney Topacio is asking for you to be expelled from Congress for conduct unbecoming of a congressman. One of the grounds stated there is that you were denying Cassie Diong of her right to counsel. So, meron po bang nag-trigger na incident recently that led to the filing of this complaint? Because the Quadcom hearings have been ongoing since last year. So, meron po ba recently na nung nag-resume ng Quadcom hearing last week or this week na nag-trigger nitong complaint na to?
Well, actually, na-trigger yung complaint na yun kung if you're going to try to rewind yung mga situation that happened during that investigation. Si Cassie Ong was trying to invoke her right to remain silent. Yun naman po ay naka-enshrine sa ating Constitution. But unfortunately, there were questions na talagang hindi naman related na may incriminate niya yung sarili niya. Like for example, tatanungin mo, saan ka nag-aaral, kung saan ka umuwi, ikaw bang may-ari nitong company na to. Those are the questions that being advised na wag sagutin ng abogado ni Cassandra Leong. Siguro dito ang pinaguhugutan ni Attorney Topacio. Those were the reasons na we believed push him to file cases or yung expulsion against me. Pero ang nakikita ko diyan ay yung talagang dinidistra kami sa trabaho namin dito sa Kongreso. Pero nevertheless, Brad, wala nang didistract sa inyo. Kayo ba magpapadistract? Naka-14 hearing nga kayo eh. Ang dami ng mga kababayan natin pinupuna na yung mga kalokohan nyo dyan sa mga ginagawa nyong hearing. Nagpa-distract ba kayo? Magpapadistract ba kayo? Ang tanong. May nandidistract, magpapadistract ba kayo? Imposible ho yun. Pata naman po niya yan na tayo po ay pailan niya ng ganyang klase ng case. But of course, yan naman po ay didinggin natin dito sa Kongreso. Pero I really doubt it, kasi nga yung timing ng kanyang pagpa-file, I suppose dapat, alam naman niya, abogado siya, di dapat final na niya noong paman yan, last year. Kasi ngayon, 1 week na lang tayo, mag-a-adjourn na ang Kongreso. Wala yan, okay lang yan. 1 week na nga lang, hihirit ka pa ng TRICOM mo Tapos itong si Atty. Ferdy Topacio, hindi pwedeng humirit. Bangag ka na rin ba? Be my question also, Congressman Dan, may time pa ba ang Ethics Committee to even go over this and hear this? And even the expulsion, you have a week left, so I don't know if that even makes sense. Exactly. Karen, they have to verify it. Pupunta yan sa COMSEC. O pagkatapos ng COMSEC, i-refer yan. May mga 3-day ruling yan. Sa Monday, 3 days na lang tayo hanggang Wednesday. Kaya kitang-kita mo yung intention. Wala naman siyang intention na talagang may pasok yan dito sa Committee on Ethics. But ang intention is to really distract us. And we will not be distracted because we know what we did in that investigation was really to stop the Pogo. Ang pinag-uusapan dito... Stop the Pogo. Di nga nag-iimbista ano kayo? Pulis na kayo? Nag-iimbestiga kayo para maitigil ang Pogo? Hindi yon. Nag-iimbestiga kayo in aid of legislation para makagawa ng kapaki-pakinabang na batas. Ito, pambihira ho, tumama na to. Mantakin nyo ho yan, trabaho na lang nila, hindi niya pa alam. In aid of legislation, ang makakapagpa-stop sa Pogo, executive, law enforcer. Law enforcer ba kayo? Gumagawa ko kayo ng batas, bumabalangkas kayo ng batas. Binubola mo na naman kami. Ang linaw-linaw ng in aid of legislation, hindi in aid to stop Pogo. Di ba? Hindi yun. Lolo, kasi iba na nabolo mo kami, hindi mo kami mapubola dito. Pero if you remember, last July, it was delivered by the President. I-stop natin ang Pogo. Anong ginawa namin? Nag-hearing kami. And then when we started the hearing on December, di ba, nag-ano tayo, yung... Brad, ang tatalima doon sa pronouncement ng Pangulo, kayo, iimbestigahan nyo kung ano yung mga kakulangan sa batas kung bakit nagkakaroon ng pag-abuso. Pero para sabihin nyo na kayo nagpatigil, kabalbalan ho yun. Kaya nga linabas ng Pangulo, executive yun. Executive tatrabaho noon. Ngayon, para hindi na magkapogo, doon kayo papasok. Gagawa kayo ng mga panukalang batas. Kaya ka binabansagang attorney Google. Yung ating amendment tungkol sa ating Pogo Law, para na sa gano'n, yung pong order ng Presidente ay ma-implement natin. And now we are implementing. And now we are going after yung mga illegal na mga Pogo dito sa buong Pilipinas. These are the issue that we have to talk about. Yung mga naapektuhan. Ang dami mga naapektuhan na tao because of this. Marami mga pamilya ang namatayan ng tinorture ng mga Pogo na ito. And even yung mga pera na itinakbo nila.
Hindi pa nga ho na-establish na maayos kung meron talaga na torture eh. Kasi doon sa mga larawan, hindi naman ho yan sa doon sa Pogo Hub sa Bamban, diyan sa Porac, hindi ho ganyan yung background. Kami ho nauntrata doon, kami ho gumawa, alam ho namin kung ano yung mga style ng mga kwarto, di ho natin siya pinagtatanggol. Yun ho ang record na sinabi ng mga nangontrata, kontraktor ng mga building dyan sa Pogo-Pogo na yan. O, ganyan ho yung kasinungaling. Ng mga Chinese na palabas sa ating bansa, hindi natin pinag-uusapan. Ano pinag-uusapan natin? Na pinagbabawalan namin that the rights of Cassandra Ong was violated. What violation? Tignan nyo sa hearing namin, may live doon. Pwede naman natin panoodin muli yun sa YouTube eh. Ang problema dito ay attorney Topacio, no? Mahilig sa mga ganitong klase ng eksena. At tulad na lang nito, Karen, tatawagin niya ako ng attorney Google. Nasaktan din si Dan. Ikaw naman kasi attorney Ferdy, bakit mo siya tinatawag na attorney Google? Huwag ganon. Congressman Google na lang. Because I try to tell the body during that time that kapag tumitingin tayo sa mga ibang decisions na right away nandoon kami sa committee, titingnan mo na lang sa Google para makita mo kung what was the decision of this certain issue. Yun yung talagang reason ko kaya ako nag-Google, and everybody is doing that naman. But of course... attorney Google, wag mo nang basta from now on, pangalan mo sa publiko, attorney Google. Pag nakita kita, tatawagin kita, attorney Google, kukonsulta ako sa'yo. Inaharapin niya na gusto na lahat na lang ng inaaral ko ay nanggagaling sa Google. Di ba? Minamalay niya yung yung personalidad ko. Kung tawagin ko... Attorney Google, relax ka lang. Sa mga taga-Laguna dyan, pagkapapasok yan sa stage, sigawan kayo, attorney Google, ganunin niyo ho siya. Para para mapagtanto niya yung mga kabalbala na ginawa nila dyan sa Tuadcom na yan. Yan, nag-uumpisa na hong naglalabasan. Yaan ho ang kabayaran doon sa mga kabalbalang ginawa nyo sa mga hearing na yan. At least ngayon, nagkakalinawan na tayo. Yung attorney Pandak, matutuwa ba siya? Lang. Totoo naman. Attorney Pandak naman yan si Attorney Ferdy Topacio. Attorney Chubby, wala namang problema. Kung mataba naman talaga siya. Ang problema, attorney Google ka. Anong klase ng mga pronouncement dapat iniiwasan nyo? Pumunta tayo, let's stick to the issue. Why that investigation happened? Because of the Pogo, because of the pronouncement of the President. And so, Congressman Dan, to go back to the issue of Pogos, with respect to Cassandra Leong, have there been any cases that Congress has recommended to be filed against her? Yes, there's a lot. Ang dami na namin na-recommend sa DOJ. And this is now the responsibility of DOJ. Now, kung sasabihin niya, wala naman nangyari sa mga kaso na iniimbestigahan namin. Meron. Pogo nga di ba? Hindi na nga natuloy. And the 18 bills that we filed in Congress. Para na sa ganun, maiwasan na yung mga ganitong klase ng mga incident na nakikita natin na proliferation of the different. Pumunta ka sa Pasay, panay Chinese restaurants doon, hindi mo na mababasa yung pangalang Pilipino. Pumunta ka sa Pampanga, ganun din, pupunta ka sa ibang lugar. They are being infiltrated. Ko. Pati ba naman yung restaurant nila? Malay mo, yung gumagawa ng menu, di marunong mag-Tagalog, problema. Kung mga Paraguayano nila, mga Chinese, sila mag-a-adjust yung mga kakain. Pati ba naman yung mga pangalan ng pagkain sa menu, meron kang problema, Dan Fernandez, anak ng Tokwa. Meron namang Google Translate. Suki ka naman sa Google, di ba? Ilapat mo lang yan. Google Translate. Mababasa mo na kung ano nakasulat dyan. Yes, and Congressman Dan, with respect specifically to Cassandra Leong, because of her age, but also becoming the majority shareholder of the Pogo, of the specific Pogo you investigated in Pampanga, meron po bang anti-dummy law case that was filed against her? Because that seems to be a low-hanging fruit that can be easily prosecuted and proven. Yes. Well, the proper venue to answer that question is the proper agency is the DOJ. Kasi kami, we recommend everything, yung pati yan sa anti-dummy na yan. But, of course, alam naman natin that nakita naman natin sa GIS nila, sa SEC, nakalagay naman doon siyang beneficial owner 58% sa kanya. Di ba? At her age, having owned that
huge amount of money and properties pa, syempre mag-iisip ka. Di ba? Kaya, alam mo, nililigaw tayo ng issue ito. And pero wala po kayong balita from DOJ as to whether, for example, an anti-dummy law case has been filed against Ms. Cassandra? Ang alam ko yung sa anti-human trafficking, hindi ko alam sa anti-dummy. I'm pretty sure meron. At alam ko na ang DOJ naghahanda ng maraming kaso against them, no? At yun na nga, I think si Cassandra kasi because we have partially terminated the hearing of the POGO, nagdesisyon kami na i-release na siya sa correctional. And now, hindi ko na alam yung situation because that issue is now under the jurisdiction of the DOJ. Alam mo, nagawa na namin yung responsibilidad namin. Nakagawa na po kami ng mga bills that we filed. Now, what we are expecting is since na matatapos na rin po itong 19th Congress, in the next 20th Congress, doon na po natin talaga kailangan ma-implement at maging batas yung mga ipinail po namin. And